Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga pag-uusapan natin. Ako po, si Romualdez, pinangalanan na sa wakas. Gago! At grabe ha, mukhang damay ang Malacanang. Naku po, patay tayo dyan, ha? Oh, naku. Gago! Ano ba yung sinasabi mo, Banat ba? Eto na nga, pinangalanan na po si Romualdez na tumanggap di umano. Naku pa! Hindi ho milyon. Hindi ho milyon-milyon. Billion, ladies and gentlemen. Higit kumulang 1.7 billion. Gago! Di umano, allegedly. At yan po ay nanggaling mismo dun sa taong nag-deliver. Naku po. Gago! And ladies and gentlemen, take note, ha? Take note. Isang delivery lang yan. Naku, ilang beses kaya nagpag-grab si Speaker Romualdez. Naku po, naku po. Gago! Ay, naku, kaya naman pala eh. Kaya naman pala. Oh, di ba? Hindi na tayo masasabi. Basta, eto lang mga kababayan. Sabi nga nila, walang bahong hindi mailalabas. At saludo po tayo doon sa Marines na nagbulgar finally. Kasi, alam mo ang tindi ng pasabog na ito. And yet, yung ibang mga senador mas interesado doon sa mga walang kwentang testimony. Hindi, mamaya pa. Kasi ganito ganire ha. Alam nyo, ladies and gentlemen, yung mga pagdawit doon sa mga senador, lalong-lalo na siyempre yung Senate President, dinawit nila, di ba? Pero ang linaw naman wala hong hinihingi. Hindi naman nangihingi kahit na ano. At wala naman po talagang direct involvement. Basta mapangalanan lang. Para para madiskaril yung yung tunay na usapin. Which is, kita mo dito sa Senate, nagkakaroon ng parang battleground. Na parang sandali, ibalik natin doon sa issue. Ito mismo, detalyado, binigay. Allegedly binigay dito kay Romualdez at kay Zaldico. Bakit doon tayo sa walang direct connection sa mga senador? Kasi siyempre, ang ilalagay ng media kung hindi babanggitin to mga senador? Alam mo naman ang mga media natin sa Pilipinas, bayaran. Gago! Ang tanong, yung kayang 1.7 billion na yan, ilang media kaya ang nabayaran? Gago! Oh. Hindi, para sa kaalaman ninyo, para mas maintindihan natin, ladies and gentlemen, kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung bakit natin sinasabi na tila talagang merong pagbababa ng mga testimony nitong Marines na ito. Di ba? Kasi ito, panoorin natin para malinaw Ayan. Wait lang, chotomate. Ayan, yan. Pasok, sir. Yo. I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino.
makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Grabe, no? Bayani itong maman to. Sarabi, no? Para sa kinabukasan ng aking pamilya at ng ating bayan. Grabe. Bayani ka, sir. Saludo ko sa'yo. Balik. Kanan pala. Saludo ko sa'yo. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Sana may magtapo ng basura sa akin. Sabi ko sa inyo, sa basura may pera eh. Yan, kaya may kasabihang ganyan eh. Sa basura may pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 million, no? Grabing basura yan ah. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat. Post-it, ibig sabihin nito ha, post-it po yun. Meron yan, yung ini-sticker ng ganun, ha? Sticker yan, ha? Tapos, nandyan daw yung presyo o yung laman ng basura. Malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico Yon. at sila ang mga detailed
sa mga ganyang activities. Zaldi ko na naman. Ako, kakaiba ka talaga. Ibang level ka talaga. Walang tumalo sa'yo. Tinalo mo yung pamilya ng mga Marcos. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico Nako. sa Valle Verde 6 Nako, patay at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Dapat patawag yan. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Naka ba? AXIS Party List. AXIS. Ladies and gentlemen, AXIS. Kanino po bang party list yan? Sino po bang naging congressman yan ng AXIS party list? Sino? Sige nga ho. Sino isa sa mga naging representante o isa sa mga nominee ng AXIS party list? Ayoko ng pangalanan. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Importante po kasi baka akala ninyo yung binabasa parang scripted. Hindi po yan po ay affidavit. Importante kasi yan yung sinumpaan niya Yan yung sinumpaang salaysay niya. So, importante na mabasa niya. Okay? Pag sinabi mo sinumpaang salaysay, ayan talagang pwedeng gamitin sa korte. Yan po ay notaryado. Ibig sabihin, talagang yan sa abogado. Hindi pwedeng makaligtaan mong sabihin yung mga dapat mong sabihin. Huwag kang magmadali. Relax ka lang. Naha-high blood sa'yo si Tatang. Alam mo naman si Tatang, medyo high blood ito eh. Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Tapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor na nasabing lugar kung saan siya nakatira. Ayan mismo diniliver sa bahay. At saka detalyado yung bahay alam niya. Ibig sabihin, pwedeng i-check yan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. 46. Ibababa lamang namin ay 35 malita para 46 ang binaba, 35. Okay? So, more or less, 11. i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Grabe, no? Linawin natin. From 46, ibinaba 11, Tapos, 35 ang natira at hinatid kay Romualdez. Pareho silang meron unit sa may BGC, anak ng weteng. Ganong katindi ang mga dumadaan dyan, milyones pala.
Kaya kung gusto mong yumaman, pasagasa ka sa BGC. Baka isa sa mga sumagasa sa'yo, may lamang maleta. Joke lang po yun, joke lang. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Hanapin nga natin yan, 42 McKinley Street, Taguig. Kakatok ako, hingi ako ng basura. Ako po yung basurero. Mangongolekta na ako ng basura. Ladies and gentlemen, pwede nyo nang puntahan yan para mangolekta tayo ng basura, ha? Ala, kita nyo, ha? Binanggit niya talaga yung bahay. Hindi po ako nagbanggit, siya po nagbanggit. Binanggit niya po mismo yung bahay ni Romualdez. Magkalapit lang sila. Talagang nag-aatid daw ng 35 na maleta ng pera na may nagkakalamang 48 million. Naka! Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Ang lupit nito. Di ba? Naka po. 48 million kada maleta, ha? So times 35, that's more or less 1.7 billion. Kasi 1.6.9 atay na 1.6 point. So ni-round off na natin to 1.7 billion. Naku po, patay tayo dyan. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng... At isang beses na deliver lang yung 1.7, ha? 3 beses delivery. Okay? So 3 beses ang delivery, hindi natin alam kung magkano yung mga ibang laman. basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico, dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Naku po, sikat ka na, bata. Bata, sikat ka na. Naku po, patay tayo dyan. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Kung sino man na nakakakilala sa mga KTV, JTV, club, at kung ano-ano pa sa taong ito, alam nyo na. Ang pulyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver.
minsan namomonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Grabe po. Mapapamura ka? 3 times a week? Magkano na lang ang nakuha ng animal na... Kaya sana yung iba pang mga Marines, yung mga sundalo na mahal ang ating bayan, na meron kayong sinumpaang tungkulin na poproteksyonan nyo ang taong bayan. Ito po ay literal na pang-aapi sa taong bayan dahil ang pera ng taong bayan ang nawawala dito. So yung mga sundalo, mga retired, o di kaya sama na natin yung mga pulis, baka may pag-asa pa tayo sa pulis. Kaya lang minsan talaga ang pulis kinamatis. Sa mga pulis at mga retired military o any uniform personnel na nagsisecure sa mga pamilya Zaldico, kung kayo ay may alam, at sa pamilya ni Romualdez, kung kayo ay may alam, palubog na ang inyong mga amo, it's time for you to contact Marcoleta para magbigay ng inyong mga corroborating statement. Diba? Na sana talaga ay para kayo sa bayan. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, Saludo. maliwanag ba ang ibig Nagbigay tayo ng tulong dito sa mamang to. Naku, kung makahanap lang sana natin para matulong kasi may mga pamilya, may mga anak daw siyang binubuhay. mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. proceed. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May- Nangiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami.
Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Hoy, Malacanang! Gago! Aguado sa Malacanang daw. Patay kayo dyan. Hindi, alam mo ito bakit importante nating malaman ito? Kasi ganito lang yan kasimple, ladies and gentlemen. Ganito lang kasimple yan. Yung sinasabi niyang bahay ni Zaldico at si Martin, parehong sa BGC. Pero ito, pinadideliver daw sa kanya, malapit sa Malacanang. So kung ikaw ay mga congressman, kung ikaw ay, kanino pa kayo ipapadeliver ni Romualdez? Bakit niya bibigyan? Halimbawa lang, let's assume that yung accusation nito ay totoo. Bakit magbibigay ng pera sa congressman si Romualdez? I don't think so. At saka sigurado, hindi na, kung paano yan, ano lang yan, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, madali nang dalhin yan. Pwede na magpalitan yan sa Congress o kaya sa mga meeting places sa Bonifacio, sa BGC. Pero bakit may malaking perang i-deliver sa may Malacanang, malapit? Ba't hindi sa BGC? Doon nga sila magkakasama, di ba? Ambira. Gago! Pero huwag kayong mag-alala, ladies and gentlemen. May to the rescue naman Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Ayun, Sino Mike? ayun. May nag-rescue. Excuse me, Senator Marcoleta? Sino si Michael Yang? Sandali, nasa Malacanang na tayo Ba't tapo daw uli kay Michael Yang? Michael Yang. Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Anong relevance nun, Lacson? Para madiin mo na naman si Pangulong Duterte dahil sasabihin na naman ng iba, kaibigan si Michael Yang, na si Michael Yang. Hindali, dating bahay lang niya yun Wala naman siyang kinalaman dyan. Bakit nandun ang focus mo? Hindi, sorry Lacson Ang dami sinabi nitong maman to. Sinabi niya na yung pinakamatinding pasabog sa lahat. Umaabot na 1.7 billion more or less ang di umanong natatanggap ni Romualdez. Ang tanong mo, yung Michael Yang ba na yun Una-una hindi bahay ni Michael Yang yun dating bahay. So wala na siyang kinaugnayan doon. Bakit ka concerned kay Michael Yang? Ba't di ka concerned doon sa sinabing kay Romualdez? Tapos ipapasok mo nung andun na yung Malacanang. Napaka-obvious ito ni Lacson. Halatang-halata ka. Ang problema, na-distract ko si Marcoleta. Hindi niya na-follow up yung Malacanang Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Pwede bang ako ang magtanong? Pwede ba ako sumali dyan sa Senate, Pwede ba kahit hindi senador magtanong? Hindi kasi papalo up ko lang sana yung Malacanang. Kung sino ba nakatira doon,
Saan ba banda yun? May nakita ba siyang PSG doon? Ang daming pwede pa itanong. Na-distract kasi. Na-distract nung segue ni Lacson eh. Pambira, oo. Yeah, Tanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Naku, sino naman yan? Kapa. Banat bay, wag kang ganyan. Pangit ka din. Kaya wag kang magsabi ng pangit sa ibang... Wag ganun. O, sino to? Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Naka! Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ito yung dalawang parang katiwala ni Zaldico. Naku. Oh, tanong natin yung mga nanonood dito na mga CA dyan. Baka kilala nyo ito. Baka mapupunta ito sa mga club ninyo, pupunta ito sa mga city, ano ba yun? JTB, KTB, at kung ano-anong TV. I-identify nyo nga kung magkano ang ginagastos dyan sa inyo. Para alam natin. Baka naman nagpupunta rin ito sa casino. Yung mga casino dyan. Nako, siguro, iniimbestigahan na rin ito. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo Dalawa ito na? si Mark, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola.